mag-Yolanda, kaya kami naiwan dito kasi inano natin, no? Hinakot natin yung gamit paakyat. Talagang yumayanig yung buong bahay, kaya kaming dalawa lang kasi naiwan noon kasi yung mga bata nasa ate ko na, binitbit na, pinauna na dahil mas konkreto nga naman doon. Bumabayo ang bahay, tumakbo kami doon sa kabila. Yun yung bubungan ng bahay, yun yung nakita namin biglang nasa baba na. So ibig sabihin lahat ng gamit dito kasama. So walang natira talaga. Ako si Cesa Aspe ng Tacloban City. May dalawa po kaming anak, si Lance at si Cedric. Kami ay nag-umpisa sa TPC mga year 2013. Yung husband ko, Manila City Hall nag-work. So government, private employee ako. Tapos napasok kami sa isang negosyo which is network marketing. For 10 years, yun ang ginagawa namin. Ang masakit lang sa puso nun is tatrabaho ka, pagpapagod ka, magpupuyat ka, magte-training ka ng tao. At the end of the day, yung may-ari pala, yun pala ang papalpak, biglang isasara ang kumpanya, biglang yung may-ari pag kumita na, masaya na siya, kami naman ang malungkot dahil yun na, isasara niya yung negosyo niya. Nung in-invite na kami sa TPC, pumunta talaga kami ng Manila para tignan ang negosyo. Lahat ng nasa utak namin, yung katanungan, itinanong namin lahat sa kanila yon at nasagot naman nila lahat ng katanungan na yan. Kaya lang, dahil sa sabi nating phobia or burnout na tinatawag sa network na ayaw mo na munang pumasok ulit sa network marketing. Ang gusto namin is gawin muna namin yung loading mismo. Yung paano talaga yung system niya. Kung talagang maganda yung service niya. Every day, ang gagawin namin yan, 8:00 ng umaga. Maghahanap na kami ng mga... Sasakay na tayo. Oo. Tapos, lalakad na kami niyan. May area by area kami. Itong area tayo pupunta ngayon. So, bababa kami kung 6 kami. Yung 3 sa kabilang kalsada, yung 3 sa kabila naman. So, susuyurin namin yan bawat tindahan, bawat establishment. Na kahit bahay nga, yung kahit walang negosyo, kinakatok namin. Ang naging resulta, ang dami naming retailers. First month, second month, dun naramdaman namin na, okay, ito pala ang loading business. Papiso-piso talaga. Pero habang tumatagal, habang dumadami retailers, lumalaki ng lumalaki ang kita doon. 2, 3 months, 4 months, na-realize namin ang ganda ng TPC. So na-realize namin, pwede na itong gawin yung network marketing side niya. Hindi na tayo mapapahiya, dire-diretso na to. So gawin na natin. So yung ginawa namin, nagpa-big presentation kami dito sa Tacloban. Pupunta 2 days yon na maramihan na presentation for dealers na. Hindi nakarating yung VP tsaka yung mga leaders ng TPC ng Tacloban dahil yung time na darating sila, yun yung time na dumating din si Yolanda. Kitang-kita namin kung paano yung bubungan na color green nasa baba na. So, damay lahat ng gamit namin sa loob ng bahay. Kami okay, at least nakaka-survive kami, alam namin. Pero dun sa kinalalagyan ng 2 anak namin, yun ang wino-worry namin, di namin alam kung okay sila doon. Kinabukasan, paglabas namin, so nakita namin walang madaanan, bagsak lahat, malaki o maliit na bahay. Pagdating namin after 4 hours dun sa bahay ng ate ko, ang una namin nakita yung baha na napakataas dun sa lugar nila at yung walang bubungan na bahay nila. So kumbaga naku, yung mga anak namin, yun kaagad, yung 2 bata, safe sila pareho, pero pareho silang tahimik. So yun yung, basta yun yung niya, yung lahat okay lang nawala. Pero yung mga bata, talaga yun yun ang pinaka-importante sa lahat. Tapos nung nakita kami, inaakap lang kami, kaming 4. Tapos wala, hindi pa rin nagsasalita.
Nalaman na lang namin na 4 hours nakakulong sila sa CR. Tapos yung tubig, mataas sa kanila, nilagyan lang sila ng upuan. Tapos doon sila inupo sa taas ng upuan na yon. Tapos habang pataas ng pataas sa another upuan, tapos gutom na gutom daw yung dalawang bata na kung saan parang yung anak kong youngest, yung 9, yung tunog ng hangin, feeling niya end of the world na daw. Mami, end of the world na. So, tapos wala kayo sa tabi namin. So, yun ang masakit doon eh. Nung panahon na na-experience nila yon, wala kami sa tabi. Ay, ito yung lugar na to kung saan puro kabahayan yan, paakyat hanggang doon sa may kalsada, na kung saan nung na-Yolanda talagang wipe out lahat yan dito. Ang pinaka nakakalungkot lang, itong bahay mismo na to na nasira, kung saan yung barko sumadsad. Bahay to ng kaibigan ng ate ko eh. Oo, as in barkada niya. Nalaman lang namin na namatay siya through Facebook. Unang naganap sa amin, aside from family namin, yung TPC eh. So parang isa sila sa pamilya namin, yun ang unang naramdaman namin. Even the president himself, gusto niya pumunta ng Tacloban para lang tulungan kami, para kunin kami. Minute kami sa Bicol ng VP ni Sir Santi, tsaka ng aming upline, si Miss Ami. So minute kami doon sa Bicol, sa Sorsogon. Tapos doon, pinakain nila kami. Sila rin na nagbitbit sa amin, papunta na ng Manila. Lahat kasi ng business, nakita namin nung after Yolanda, nung pumunta kami ng city, sa commercial area ng Tacloban, nakita namin lahat, 30 years, 40 years, 50 years na negosyo, lahat yun bagsak. Yung tipong kahit malalaking negosyo, bagsak. Ang nakakatuwa lang, yung negosyo namin that time is yung TPC na nga, yung loading. Pagdating namin ng Manila, doon namin ulit na-realize na ang ganda ng pinasok namin. Kasi kahit nasa Manila kami, nagkaroon ng signal sa Tacloban, nakapag-business kami. Kasi may dealer, retailers na kami existing that time. So tumawag sila bigla sa amin, nagpapaload na. Alam mo yun yung tipong from 2,000 na load nila, naging 5,000, naging 20, naging 50,000, naging mayroon nga kami 100,000, isang dealer lang yun. Na-realize namin, kailangan namin bumalik ng Tacloban kasi dumadami na naman yung mga dealers. After 7 months, after na Yolanda kami, ang maganda nito, ang opisina ng Tacloban City na itayo ulit noong May. Kaya kami lumipat dito sa UCPB front sa Moray Street dahil nga na Yolanda kami. Kaya yung time na dapat namin itayo yung office, nagmamadali ang kailangan namin, opening na siya. Kaya naghanap kami ng office at nakita namin itong UCPB front ng sa Moray Street. So nag-opening ulit kami. Tapos ang nakakatuwa nito yung sasakyan namin dati na pinaghirapan namin ng todo sa ibang kumpanya. Na-recover ulit namin dito sa TPC bahay. Nagkaroon kami ng bahay sa Manila. Nakapag-aral yung mga bata, hindi nag-public, kung hindi nakapag-private pa rin sila. Tapos, yun, wala na kaming problema sa mga necessity namin. Lahat napunuan dahil sa kita namin sa TPC. Ito yung island namin, family island. Actually, sa ate ko talaga to, pero every time may gathering or magustong magbakasyon ng pamilya, dito. So, enjoy. Walang ibang tao, kami lang. So, family lang talaga. Langoy-langoy lang dyan, swimming, tapos kain, kuha ng buko dyan. Kinabukasan, bawi ulit, network ulit, trabaho ulit, negosyo ulit.
Dahil sa ganda ng TPC, na-enjoy na namin kung ano yung kinikita namin. Pagka ikaw nawalan, tumayo ka, magtrabaho ka ulit, magtiwala ka ulit sa nasa taas. Ako si Ces Haspe. Ako si Jack Haspe. Ito ang aming kwentong TPC.